Special episode 3739, 3740, and 3741. Alamin po natin, no, sa mga spirit guides natin, sa universe mismo, ano ba yung masasabi niya sa meron sa daily episode. Kukuha tayo dito ng tatlo. And this is always a general reading for February 15, 2025. Okay. Kuha tayo dito ng tatlo. Una niyang sasabihin, count all of your blessings, even the small ones. Show gratitude and appreciation for all that you have in your life and all that has yet to come into it. And your best days are still ahead of you. Isn't that a wonderful thought? Una pa lang yan. Pangalawa, when there are questions you need assistance with, go inward, sit with yourself, meditate on the question, ask for our help. Also, then trust your intuition as often as the answer and guidance will be delivered to you intuitively, and we are with you always. And that is the inner knowing na katapat. Tignan nyo yung katapat ng regeneration. Never allow yourself to be taken for granted. It is better to remove yourself from the situations than to be treated less than you deserve, and you are precious, you are worthy. Diba? Kakasabi ko sa inyo, si daily episode at saka si special episode, laging magkatuwang sa reading. Kasi kung ano man yung mga bagay na hindi pa naipaliwanag ni daily episode, katulad nito, sinabi dito, doon sa path, hahanapin mo yung landas or yung tatahakin mong landas. Sa pagtahak ng landas, sinasabi dito sa special episode, magpasalamat ka kung ano yung mga natatanggap mong biyaya. No? Malaki man o maliit. Ang mahalaga, pinasalamatan mo ang may kapal dahil binigyan ka pa rin kahit papaano. Sabihin natin, hindi ka binigyan ng pera sa ngayon, pero binigyan niya ng extension ang buhay mong magising ka, makapagtrabaho ka, kakain ka, kahit maliit lang na pagkain. Ang mahalaga, nakikita na yayakap mo pa ang mga mahal mo sa buhay. At isa yan sa pinakamagandang blessings habang tinatahak mo ang iyong landas. Dito sa inner knowing, no, ang katapat sa special episode, sinasabi, marami kang tanong sa puso't isipan mo, pero mas alam mo sa sarili mo kung kanino ka hihingi ng tulong, kanino ka iiwas, at kanino ka pupunta. 'Di ba? Kasi kapag ikaw ay isang anak, tapos may mga bagay kang hindi mo kayang ikwento sa magulang mo. Minsan kaya mo ikwento sa kaibigan, sa pinsan, minsan sa guro, minsan sa stranger na tao. Ito 'yun, no? Na sinasabi, kapag hindi mo kayang i-share sa ibang tao, iritual mo. That is the intuition, your innermost savior. Ito yung alam mo yung hindi mo kayang ikwento sa iba, hindi mo kayang solusyonan. Dahil alam mo, baka kapag nalaman ng mga kapatid mo, magulang mo, kaibigan mo, magkakagulo. Ngayon, para maiwas sa gulo, iwas sa iskandalo, alam mo sa sarili mo na ang tanging solusyon doon ay ritual lang. Ayusin yung estado ng espiritual. Kung meron siyang barang kulam, sumpa at gayuma, ipatanggal mo para matauhan. Kasi kapag natauhan yung tao na yan, kahit ano yung pipiliin niya, di ba? Basta patas. Huwag yung dadayain ka, yung mahal mo, ninakaw sa'yo sa pamamagitan ng kulam at gayuma, di ba? Hindi yun maganda. Yun yung ibig niyan sabihin doon. Ngayon, dito sa regeneration, at katapat nito is never allow yourself to be taken for granted. Totoo yun. Huwag mong hayaan na apakan ka ng ibang tao, kalimutan ka ng ibang tao, basta-basta ka lang iwanan ng ibang tao. Kailangan mong hanapin ang tamang kasagutan sa mga natitira pang katanong sa isipan mo. Minsan kasi, may mga bagay din na hindi siya agad-agad masagot. Alam mo yung tao, kasi love month ha, alam mo yung tao na, di ba kalimitan sasabihin mo, nagtagpo kayo sa hindi tamang panahon at hindi tamang oras. Totoo. Kasi yung ibang tao, hindi naman sinasadya na ma-inlove siya sa taong yan. Hindi naman sinasadya na magkagusto siya sa tao. Unang sitwasyon, age gap.
Ipangalawang sitwasyon, estado sa buhay. Pangatlong sitwasyon, yung isa posible kasal, yung isa single, yung isa kasal, yung isa balo, yung isa tibo, yung isa bakla. Di ba may mga ganun na mga sitwasyon? Ito yung pinakamagandang example. Lagi mong iniisip kung ano ang sasabihin ng iba habang gusto mong ipagpatuloy ang pagmamahalan ninyong dalawa. Diba? Ngayon, ito'y natural lang. Kung wala naman kayong barang kulam sumpa at gayuma, then you go for it. Huwag mo nang isipin ang sasabihin ng ibang tao. Dahil stress lang yon. Diba? Hindi naman sila ang gumagastos sa pagkain mo, sa bills mo. Hindi rin naman sila ang gumagastos sa date mo. Hindi rin sila ang nagbabayad kung magta-taxi ka, magmotor ka, o kung ano pa yung service na meron ka. Diba? Yung ano lang, yung totoo lang at yung ikaw lang talaga. Kung meron man siguro na dapat mong problemahin at ipagtataka, ito yun. Yung baka biglang mawala ang taong mahal mo sa buhay mo. Kasi may punto din na, alam mo, ito yung magandang example. Halimbawa, si lalaki, kasal. Diba? Ikinasal siya, nagkaanak siya doon sa asawa niya. Pero, hindi na maganda ang takbo ng buhay, relasyon nila. Nagsasama sila alang-alang sa mga anak nila dahil sa paningin ng ibang tao, ang pangit na magkaroon ng broken family, tapos sinusulsulan pa ng magkabilang partido, di ba? Tapos dumating yung punto na si lalaki nagtrabaho. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, si lalaki nagkagusto sa ibang babae. Yung babaeng yon nagkataon, halimbawa single. Pwede siyang single, separated, balo, single mom, 'di ba? Si lalaki. Posible din na si lalaki ma-inlove sa bakla. Totoo 'yun. Posible din si lalaki ma-inlove sa tomboy. Totoo din po 'yun. Ngayon, dito muna tayo mag-focus, no? Nung nagkagusto si lalaki sa babae, totoo 'yun, 'di ba? Hanggang sa dumating sa punto na may mga lalaki kasing ganyan. Hindi nakakayanin ni lalaki yung bigat ng pag-ibig. Kasi si lalaki nagtitimbang. Si babae ganun din naman, pero si lalaki mas marami ganito eh. Tinitimbang ni lalaki, sino ba yung mahal niya? Ito ba yung kasama niya ngayon? O yung asawa na ina ng mga anak niya? Di ba? At yung pinaka-danger dyan, kapag si lalaki nag-isip, sobra niyang mahal itong bago. Dahil itong bago na ito, binigay sa kanya lahat ng hinahanap niya sa asawa niya. Ngayon, dahil sa pag-udyok ng pamilya left and right, iniwan ni lalaki ang bago. Bumalik siya sa pamilya niya. Pero nung dumating siya doon sa pamilya niya, hindi naman siya ginulo. Kasi hindi naman lahat ng third party nang gugulo eh. Hindi siya ginulo nito. Nirespeto yung sitwasyon niya. Dumating ang panahon, nagkaroon sila ng space sa isa't isa. Na-realize ni lalaki. Kahit anong ayos ang gawin niya dito sa asawa niya, hindi niya na kayang ayusin. Pero namimiss niya ang taong ito dahil dito siya mismo nakaranas ng buong pagmamahal, buong respeto, buong pag-aaruga at lahat ng buo. Kasi dito wasak siya lagi. Kaya minsan, hindi mo masasabi na lahat ng third party masama. Hindi rin masasabi na lahat ng asawa pabaya. Dahil lahat ng problema sa pamilya, dalawa ang may kasalanan. Hindi ka makakaramdam ng emptiness kung alam mo paano ito punan sa tamang panahon, sa tamang oras, at sa tamang sitwasyon. Sana maging aral po ito sa lahat-lahat, lalong-lalo na ngayon Valentine's Day. Inuulit ko sa gustong magpa-reading about love, sa gustong magpa-ritual about love, discounted po tayo hanggang 12 midnight lang po ngayon. Maraming salamat po. Proceed tayo sa English reading natin. Thank you.